At dahil nga sa 1 week and 3 days na ako dito sa Philippines, pero wala pa akong nagagawa sa buhay ko kasi bumabagyo. Pasulyap-sulyap lang sa labas habang dinarama ang bawat patak ng ulan. Isang linggo pa lang, pero parang namimiss ko na kumain ng mga Arabic food, be. Kaya nagtingin-tingin ako sa cellphone ko kung ano mga pwede gayahing luto. Kaso, wala man akong ingredients. Oy, hanggang sa may nakita akong vlog ko na nag-food review pala ako noon ng isang napakasarap na Arabic delicacy or sweets or dessert o kung ano mang tawag nila dyan. Kaya, heto, ibo-voice over ko syempre. Let's go. Sayang kasi yung kita. Bale, lagi ko na po itong nakikita dito sa Danube. Naku, curious ako sa pagkain ito. Di lang ako makabili-bili noon kasi mahal. Ito yung tinatawag nilang kunafa. Ang mahal nito, videos ko, 89 realizations per kilo. Isang hiwa yata niyan, abot na ng 20. Pero buti na lang may promotion sila. Itong bilog na nasa plato, 35, isang buo na. Ayan siya, oh. May pistachio pa sa ibabaw. Kaso namamahalan pa rin ako. 1 kilong baka na kaya yan. Kaya nagdalawang isip ako kung bibilhin ko ba siya ng pikit mata or kukuha lang ako tapos itatago ko sa stock room namin tapos doon ko na lang kainin. O gawain mo din, 'di ba? Pasasaan pa't nagtrabaho ako sa hypermarket kung babayaran ko din pala lahat ng mga kakainin ko dito. Charot, yung gawin yon, marami nang napauwi dyan, ha? Kaya heto, napagdesisyonan kong bilhin na lang siya ng pikit mata, tsaka i-food tasting vlog ko na lang para mabawi-bawi ko naman yung ginastos ko. Ay, bawasan mo naman na friend, dayain mo yung presyo. Charot, baka siya pa yung mapauwi, konsensya ko pa. Syukran Sadik sa pag-assist, ha? So ayan, literal ko na talagang binili na nakapikit ang aking mata. Hanggang sa pagbayad ko sa counter, pikit mata talaga ako, parang ang hirap ko bitawan yung 50. So, tara na, uwi na tayo. Habang pinapangatawanan ko na yung pikit mata na pagbili ko, Masid-masid nga lang ako, baka may nakatingin pala sa akin, iisipin na babaliw ako. Pagdating ko sa bahay, nag-shoot na ako agad ng food review pagkatapos ko magbihis kasi na-excite ako. Ay, Diyos ko, hindi ko kayang titigan yung presyo, Ang sakit sa mata. Nagdadalawang isip tuloy ako kung kakainin ko pa ba ito o gawin ko na lang souvenir. Habang binubuksan ko pa lang, amoy na amoy ko na yung butter. Kaya ang bango niya. Para siyang dinip fry sa butter kahit hindi. Bale, nilalagyan pala ito ng honey sa ibabaw bago kainin. Kaya bumili din ako. Ayan, umabot tuloy sa 50 yung binayaran ko. May honey naman silang binibigay doon sa Danube kapag bumili ka, nakasashe kaso naubusan. Ngayon, hiwain ko na para siyang maninipis na pansit guys na tinoasted. Kunafa dough ang tawag dyan. Bale, nilagyan niya ng butter, tapos nilagay sa isang baking pan, tapos nilagyan ng palaman na cheese, tapos pinatungan ulit ng kunafa dough na may butter, tsaka i-bake sa oven. Ganun yung pagkaka-research ko sa paggawa nito. Pwede rin cream cheese yung ilagay para mas malambot yung cheese sa loob. Tapos nilagyan ng dinurog na pistachio sa ibabaw. Sa pagkakaalam ko guys, ito rin yung ginagamit nila na dough sa paggawa ng chocolate na may pistachio. Nakalimutan ko na kung anong tawag, basta na-vlog na yun ni Alexis Vine, si Ka-Foodie kung napanood nyo. Kung sa lasa, masarap naman siya guys, matamis at malinamnam dahil dun sa cheese niya sa loob. Kaso may pagka-umay kang malalasahan. Para sa akin lang ha, kasi hindi ako mahilig sa matamis. Tapos ayaw ko din yung lasa ng pistachio, nahihilo ako kapag nasobrahan. Pang dessert lang talaga siya, kumbaga kakain ka lang ng kapiraso, okay na, ganon. Hindi ko siya kayang imukbang na ubusin yung isang plato. Yung 1/4 na hiniwa ko dyan, Diyos ko, pinilit ko na lang ubusin para di ako mapahiya sa inyo. Kasi umay na talaga ako. So after ko kumain ng baked kunafa with cheese, ayan, nagkabsa ako. Pantanggal umay ba kahit mamantika yung kanin, pero carry na yan, at least hindi matamis. At the same time, dinner ko na rin yan kasi hindi ka naman dito mabubusog sa kunafa. Pang dessert lang kasi, kaso noonan na. So, yun lang. Ano pang inaantay nyo? Alangan ipo review ko pa itong kabsa, After ko kumain ng mga panahon na yan, syempre lumabas ako para mag-voice over na naman. Kahit ang init-init, kasi may natutulog sa kwarto. Pero ngayon, nasa Pinas na ako, Kaya nakakapag-voice over naman na ako ng matiwasay kahit papano. Yun lamang po. Maraming salamat sa panunood. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy. Happy ba kayo talaga?